Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Glory! So magsiupo po ang bawat isa at iyong akapin ang iyong sarili sapagkat ika'y templo ng banal na Espiritu. Sige na, Brother Luis, akapin mo ang iyong sarili, nasa iyo ang banal na Espiritu. Dahil hindi po namimili ang Diyos, lahat po tayo'y mahal ng Diyos. Amen? Kaya nga pag nakikita ko si Brother Paul, ako ay galak na galak. Sapagkat ang katulad niya ang pagsisiwalatan ng Diyos ng kakaiba. Dahil siya ay walang pansariling anumang nasahin. Kaya ngayong gabi, nais kong ipaunawa sa inyo na mangyayari ang salita ng Diyos. May pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. At yun yung inyong maririnig ngayong gabi kapag kayo ay dinalangin ko ng isa-isa. Yung siyam ay sinabi ng banal na Espiritu na pumili ka ng siyam. Sa bawat bibilangin mong siyam na tao, yung ikasyam papuntahin mo sa harapan at mangungusap ako sa kanila. Kaya kung ano ang narinig ninyo, tandaan mo yan. Yan po ay mangyayari. Hindi po lahat ay nagsiwalat ang banal na Espiritu ng araw. Pero doon sa mga narinig kung anong araw, paniwalaan mo at huwag kang mag-aalinlangan. Mangyayari ang iyong narinig. O Diyos, narito po ang iyong mga anak na iniibig mo. At ang iyong walang hanggan at di nagmamaliw na pag-ibig ay sobra-sobra sa aming pangangailangan. Mangyari ang kaginhawahan sa bawat isa at maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa pangalan ni Jesus. At lahat ay nagsabi ng Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Amen. So ngayon, atin pong tangkilikin ang mensahe sa ikatlo. Bagamat ito ika-4 na gabi, pero yung Friday is about dun po sa pagtatapos ng mga nag-enroll dun sa ating series sa radyo, Anointing for Prosperity, at ang Triple Novel Night ay nagsimula po Sabado, Linggo at ngayong araw ng Lunes. Yan ang sabi ko sa inyo kagabi, na kung kayo makakabalik ngayong gabi, kaiba po ang inyong matatanggap at kaiba po ang iyong mararanasan. Basta laging ang magtatamo ng gantimpala ay yung matyagang naghihintay, yung matyagang umaasa. Kaya nga po ngayong gabi, simple lamang po ang titulo ng mensahe. So dito po tayo magsisimula, yung ating paulit-ulit na inaawit, Be it unto me according to your word. Mangyari sa akin sang-ayon sa iyong salita. Kaya napakahalaga po na ang salita ng Diyos ay ating pahalagahan sapagkat laging mangyayari po ang salita ng Diyos kung iyo itong paniniwalaan. Kapansin-pansin po na ikaw at ako ay patuloy sa alab at sa sigla sa ating pananampalataya. At kapansin-pansin din po na ikaw at ako ay, kung mapapansin mo, kakaiba ang lakas at lusog ng iyong katawan.
may natanggap akong text mula sa isang bishop from Cavite. At ang sabi niya, ang tao nung siya ay bata pa, malakas ang kanyang katawan, pero laging kulang ng pera. Pero nung siya ay nasa kanyang pagpasok sa adulthood, siya ay malakas pa rin ang katawan at meron ng pera. At pagpasok sa senior years, ang tao ay meron ng pera, pero mahina na ang katawan. At kung titingnan po natin, parang totoo. Subalit atin pong unawain ang nagpapalakas ng katawan ay ang salita ng Diyos. Kaya kailangang paniwalaan natin, be it unto me according to your word. Sabihin mo nga po, be it unto me according to your word. Praise God. So tingnan po natin ang Psalms 119. Psalms 119 verse 14. Psalms 119 verse 14. I have rejoiced in the way of thy testimonies as much as in all riches. So kailangan po na ang kaligayahan natin ay higit kaysa kaligayahan natin sa kayamanan. Amen po ba? Kailangang mas maligaya tayo sa salita ng Diyos kaysa kayamanan. Praise God. Hallelujah. Sa verse 72, Psalms 119:72, the law of thy mouths is better unto me than thousands of gold and silver. Kaya kailangan ang kaligayahan natin ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? Bakit ba gusto ng maraming tao ay maraming pera? Dahil marami silang mabibili. Ngunit unawain mong mabuti, kapag minahal mo ang salita ng Diyos, mas marami ang mabibili ng perang darating sa iyong kamay. Amen po ba? Kaya, be it unto me according to your word. Sa Luke chapter 1 verse 38, si Maria mismo ang nagsabi. And Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Isa pong mataas na paggalang sa Diyos ang bigyan mo siya ng kapahintulutan. Mangyari ang iyong salita sa aking buhay. Amen po ba? Sa Isaiah chapter 6, Isaiah chapter 6, tingnan po natin sa verse 3. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. Verse 4. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Ito po yung presensya ng Diyos. Verse 5. Then said I, Woe is me! For I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. So nais ko pong ating maunawaan ang katotohanan na hindi ka po kaiiwas sa mga tao, sapagkat habang tayo'y nasa ibabaw ng lupa, makakarinig ka ng pagmumura. Makakarinig ka ng chismis kahit ayaw mo. At laging tandaan natin, yung masasamang salitang ating naririnig
tayo ay narurumihan. Pero sa kabila nung karumihan ng kanyang labi, nakita pa rin niya ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Sa verse 6, Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. Verse 7, And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Verse 8, Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. At kapansin-pansin po, inamin ni Isaias na siya'y may maruming labi. At kaya marumi ang labi niya dahil ang mga nasa paligid niyang tao ay marurumi din ng labi. Kaya siya rin ay may maruming labi. Pero sa gitna ng karumihan ng kanyang labi, nakita niya ang hari ng mga hukbo, ang kataas-taasang Panginoong Diyos. So paano niya nakita ang Diyos sa gitna ng marumi niyang labi? Nakita niya na ang Diyos ay banal. At nakita niya ang kanyang karumihan. Yan napakahalaga ang atin pong maunawaan dahil dito ang susi ng inyong magandang buhay. Sapagkat ang buhay po na sasamahan ng Diyos ay ang buhay na naglilingkod sa Panginoon. Here I am, Lord, send me. Heto ako, Panginoon, ako ay iyong isugo. Sa Jeremiah chapter 1, sa verse 7, Jeremiah 1:7, But the Lord said unto me, Say not, I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, thou shalt speak. Verse 8, Be not afraid of their faces, for I am with thee to deliver thee, saith the Lord. Verse 9, Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said unto me, Behold, I have put my words in thy mouth. Verse 10, See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant. So pansinin po natin, to root out, to pull down, to destroy, to throw down, to build, and to plant. So before any building will be constructed, rooting out first, pulling down first, and destroying and throwing down first has to be implemented. Build and plant. Magbuo ka at ikaw ay magtanim. Huwag po natin kalilimutan kung ano ang salita ng Diyos, yun po ang mangyayari. Be it unto me according to your word. Alam ko po na gusto ng Diyos na bawat isang naririto ngayong gabi ay maging maunlad, maging pinagpala, maging malusog. Pero marami po ang hindi maunawaan sapagkat ayaw niyang tanggapin ang salita ng Diyos bilang salita ng Diyos. Ang pagbabago po ay magaganap kapag tinanggap mo ang salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay may sariling kapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay nakapaggigiba ng mga isipan na salungat sa Diyos. Ang atin lamang gagawin, tayo po ay napigilan ng mga aral at turo na tumutukoy ay sa tradisyon. Kailangang basagin yung mga aral ng tao at ang ating pairalin ay ang aral ng Diyos.
sapagkat higit na mas matibay ang salita ng Diyos kaysa salita ng tao. Be it unto me according to your word. Kailan magpapakilala ang Diyos na siya ang dakilang manggagamot? Kapag dumaan ang sakit sa ating katawan. Kailan magpapakilala ang Diyos na siya ang Jehovah Jireh? Kapag wala tayong pera pero marami tayong bayaran. Kailan magpapakilala ang Diyos na siya ang Jehovah Shammah sa panahon ng kalungkutan na parang ikaw ay napabayaan ng Diyos? So anuman ang iyong nararamdaman, anuman ang sitwasyon sa iyong paligid, paniwalaan mong kasama mo ang Diyos. Sapagkat kailanman hindi ka iniiwan ng Diyos. Siyang Diyos na nangako, siyang Diyos na tapat. Dahil sa kanyang anak, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, ipaglalaban ka niya sa lahat ng iyong kaaway. Be it unto me according to your word. Here I am, Lord. Send me. Bakit mo ikahihiya ang iyong pananampalataya? Kung ang mga tao ngang hindi kinikilala ang Diyos ay hindi nahihiya na iladlad nila ang kanilang kasamaan, bakit hindi mo iladlad ang iyong kabutihan? Bakit hindi mo iladlad ang iyong kabanalan? Bakit hindi mo iladlad ang iyong katwiran na galing sa Panginoong Hesukristo? From now on you will build and plant righteousness and what you will be building, and I will be with you, and I will bless you according to what you have planted. Mula ngayon, ikaw ay magtanim, at itanim mo ay ang katwiran at ang kabanalan, at sasamahan kita, at pagpapalain ko ang iyong mga pananim. Be it unto me according to your word. Laging tatandaan po natin, thousands ang sumunod sa Panginoon dahil nakaranas sila ng himala. Nakakain sila ng tinapay na galing sa 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda. Kaya sila ay sumusunod sa Panginoon, hindi dahil sa Panginoon, dahil sa himala. Pero sa tagal ninyong nagre-revival, ang Panginoon tsak ang sinusundan ninyo sapagkat kayo ay walang pagkapagod. Amen po ba? Hindi kayo napapagod sapagkat hindi kayo nakatingin ay sa kayamanan. Nakatingin kayo ay sa salita ng Diyos. Yung kayamanan ay idaragdag kapag nabuo na yung paghahandang ginagawa sa inyo ng Diyos. Preparation is very important. Ang paghahanda ay napakahalaga. Sapagkat pinagpala niya ang kanyang bayan, ngunit nung mayamang-mayaman na sila, yung kanilang mga ginto at pilak ginawa nila ay ribulto. At ang sabi ng Diyos sa kanila, sino ang luminlang sa inyo? Bakit kayo naging tampalasan sa akin? Ang yamang ibinigay ng Diyos ay ginamit nilang Diyos-Diyosan. Gusto ng Diyos na ikaw ay matalino. Ibig ng Diyos na ikaw ay makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. At ito'y mangyayari lamang kung ang salita ng Diyos ay gagawin mong pangunahin sa iyong buhay. Maaaring pasinungalingan ito ng matandang kamag-anak mo, pero wag mo silang pakikinggan. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan, ang salita ng Diyos ay matibay, ang salita ng Diyos ay katulad ng buhay na bato. At ang salita ng Diyos lamang ang mapagkakatiwalaan, ang salita ng Diyos lamang kapag tinayuan mo, ikaw ay hindi maigugupo ng anumang mga pagsubok. Be it unto me according to your words. Nakukuha niyo po? Mapalad ka sapagkat ang puro at dalisay na salita ng Diyos ay naririnig mo. Inibig ko ng higit kaysa kayamanan. Alam nyo, walang isa man sa ating mananatiling kapos. Walang isa man sa ating maghihirap. Dahil hindi ito kalooban ng Diyos. Dahil kung kalooban ng Diyos ang sakit, eh di manalangin na lahat na magkasakit. Kung kalooban ng Diyos ang kahirapan, manalangin na lang ang lahat ng tao na maghirap. Sino po rito ang mananalangin siya maghirap?
Sino po rito mananalangin siya magkasakit? Wala. Ang idinadalangin natin kalusugan. At kadalasan nalilin lang ang marami dahil sa mapandayang tubig na ipinagbibili ng mahal. Sa mapandayang mga inumin na ipinagbibili ng mahal. Isipin mo ang kape. Ang isang sachet ay 25 pesos. Dahil yun daw ay may bertud ng kagalingan. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Pag wala kang salita ng Diyos sa iyong puso, baliwala yung mga gamot at mga herbal medicine na yan. Be that to me according to your word. Hallelujah. Mangyari sang ayon sa iyong salita. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay napakabuti. Matagal ka na sanang mayaman. Pero willing-willing ka doon sa iyong kahirapan. Ganito po yung mga taong willing sa kanyang kahirapan. Maganda po yung masiyahan ka sa iyong kalagayan, pero hindi parang malagi ang nandun ka sa kahirapan. Tinanong ako ng director ng Bureau of Agriculture noong 1980s dahil tinuturuan ko yung kaniyang mga tauhan at pati siya. At ang sabi niya, hindi ko makalimutan yon. Brother Greg, ang ibig bang sabihin ng contentment ay kung ikay mahirap, hanggang mamatay kay masiyahan ka na lang na mahirap. Aba, hindi po kako. Ang contentment po, dahil ang buhay po natin ay proseso at paglalakbay. May mga pagkakataon po na tayo daraan ng kahirapan at kakapusan. Pero hindi po laging kapos. Hindi po laging mahirap. Lalagpas po tayo doon. Pero para malagpasan natin yon, kailangan munang tayo'y masiyahan. For a while na dumaraan tayo sa kakapusan. Pero lalampas tayo doon at panibagong level ng panibagong buhay. Napakahalaga po na tayo ay magpakaalab sa salita ng Diyos. Dahil may pangako po ang Diyos, kung ang bawat isa lamang sa atin ay magbubulay ng salita ng Diyos, if you will speak the word, if you will meditate on the word with the desire and the intention to put it into practice. Sa 1 Chronicles 29, verse 20. Gusto ng Diyos na gawin kang dakila. 1 Chronicles 29:20. And David said to all the congregation, "Now bless the Lord your God." And all the congregation blessed the Lord God of their fathers and bow down their heads and worship the Lord and the King. Kailangan po na ating paunlarin, patatagin at patibayin ang ating pagsamba sa Diyos. Kapag tayo po'y maalab sa pagsamba sa Diyos, paano ba sinasamba ang Diyos? Simple po. Pasalamatan mo ang Diyos sa iyong tagumpay at maging sa iyong kabiguan. Pasalamatan mo ang Diyos sa panahon ng kalusugan at maging sa panahon ng pagdaan sa pagkakasakit. Ano man ang nangyayari, magpasalamat tayo sa Diyos at yun po ay pagsamba. Kaya napakahalaga po na ating sambahin ang Diyos. Sa Psalm 71:21. Psalm 71:21. Nais kong iyong maunawaan, "Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side." Sabihin mo nga, "Thou shalt increase my greatness and comfort me on every side." Iyong pauunlarin, iyong pararamihin, iyong palalaguin ang aking kadakilaan at aalipin mo ako sa aking kapaligiran. Laging tatandaan po natin, may kaaliwan lagi ang Diyos. Alam mo, pag inisip mo ay iyong mga problema, ito po, huwag mong gagawin, pero kung gusto mong magsikip ang iyong dibdib, isipin mo lagi ang iyong nararamdaman. Kung ibig mong laging nahihilo, isipin mo lagi ang marami mong problema.
Huwag kang mag-iisip ng Diyos, sa Diyos. Ito po, isubukan mo lang yung sarili. Hindi ka po tatagal pag puro problema ang laman ng iyong isipan. Manginginig ang iyong katawan, magkakaroon ka ng nervyos. Pero kung sa halip na iisipin mo yung iyong problema, ang isipin mo muna, yan Diyos ay napakabuti sa iyo. Yung retrospection po ay thinking back. Amen po ba? Yung introspection po ay isang pag-uugali na sinisiyasat mo ang iyong kalooban. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunang ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa second floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live. Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Kung ikaw nga ay nagpapatuloy na merong kagaanan ang kalooban sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, huwag kang makikipag-unahan sa pagyaman. Maraming panganib sa pagyaman. Ito po ang isang palatandaan ng taong yumayaman, dumarami ang kanyang utang. Dahil lumalakas ang kanyang loob, dahil maraming magpapautang sa kanya dahil siya ay mayaman. Pero laging unawain mo po na wag nating kaliligtaan yung sinabi ng Diyos, sangguniin ninyo ako sa lahat ng inyong mga balak at itutumpak ko ang inyong mga landas. The steps of the righteous are ordered by the Lord. Kaya wag kang maghahangad yumaman, maghangad kang maging banal at darating sa iyo ang kayamanan. Maghangad kang maging matuwid at idaragdag sa iyo ang mga kayamanang kinababaliwan ng taga-sanlibutan. Amen po ba? Kumuha ka ng milyonaryo at ipakikita ko sa inyo ang pinakamalungkot na tao sa ibabaw ng lupa. Hello? Huwag ka nang mag-eksperimento pa na baka pag marami ka ng pera, magi ka ng maligaya. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Ang unang problema mo, pag marami kang pera, maraming kamag-anak mo ang uutang sa iyo. Ang pangalawang problema mo, pag hindi ka nagbayad ng buwis, hahabulin ka ng pamahalaan. At ang pangatlong problema mo, pag marami kang pera, natatakot kang baka ikaw ay mapagnakawan o makidnap. At pag marami kang pera, natatakot kang mamatay agad at hindi mo ma-enjoy yung iyong kayamanan. Amen?
Pero nais kong ipaunawa sa iyo, kapag ang Diyos ang pangunahin sa iyo, ang iyong pagpapala at biyaya ay protektado ng Diyos. Amen. Babakuran ka ng kanyang makapangyarihang presensya. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya unawain mong mabuti. Pag sumakitan mong mapagharian ng Diyos at ng kanyang katwiran, at ang palatandaan na pangunahin sa iyo ang paghahari ng Diyos at ng iyong katwiran, minamahal mo ang iyong asawa. Amen? Kaming mag-asawa ay parang alipin ng isa't isa. Hello? Sapagkat walang mahalaga sa amin, Diyos ang una at ang pangalawa, ang isa't isa. Dahil pag natapos ang buhay namin, magsusulit kami sa Diyos. Greg, anong ginawa mo kay Alita? Alita, anong ginawa mo kay Greg? Hello? At pag kami ay nagmahalan sang-ayon sa salita ng Diyos, mga anak namin ay payayamanin ng Diyos. Mga anak namin ay puprotektahan ng Diyos. Kaya kung ang magulang ay hindi magmamahalan ng mag-asawa, apektado ang apo. At ito po ay salita ng Diyos. Be it unto me according to thy word. Kaya kailangan tayo po'y magsanay. Nataluntunin natin ang salita ng Diyos. Ang isang hadlang para sundin ang salita ng Diyos ay ang ating pangangatwiran. Reason. Number 2, rationalization. Kaya iyo pong unawaing mabuti. Ano ang rationalization? Sasabihin mo, sila nga hindi nga nagmamahalan, maunlad pa ang buhay, habang sinisigawan yung mga anak. Yan, kung sumigaw sa asawa, grabe, pero ayun, at napakatamis ng pagmamahalan. Paano po magkakaroon ng tamis ang pagmamahalan kung nagsisigawan? There will be hypocrisy in that claim. Masusuppress yung tunay na damdamin. Sige, sigawan mo ako. Basta yung pera mo, akin. Hello? Kaya nga po, magita yung totoo sa harapan ng Diyos. At para magita yung totoo, kailangang may salita tayo ng Diyos sa ating buong puso. Amen po ba? Kaya hindi natin marinig ang tinig ng Diyos dahil ang gusto natin yung ibig natin. Parang mas matalino pa tayo sa Diyos. Ito po ang gusto ko. Hindi yan ang gusto ko. Ito po ang ibig ko. Hindi yan ang ibig ko. Kaya nangyayari, magkaaway tayo ng Diyos dahil ang ibig natin, ngunit hindi yun ang nais ng Diyos. Nakukuha niyo po? Umatin kaya ako ng revival at baka ako ay sangayunan ng Diyos. Hindi ka sasangayunan ng Diyos kung hindi ka tataliman sa Kanyang salita. Huwag mong akalain na kaawaan ka ng Diyos kung mali ang iyong buhay. Hindi po konsentidor ang Diyos. Ang Diyos po ay nag-aayos ng buhay, hindi sumisira. At pag naayos ang ating buhay sa Kanya, ikaw bubuhusan ng kasaganan. Pero mahalin mo ang iyong asawa. Hello? At kahit sa gitna ng tigalawang pandesal kayo, mag-enjoy kayo sa isa't isa. Mabubusog ka agad kapag kayo ay may pagmamahalan. Amen. Hallelujah. Oh, purihin ng Panginoon. Ngayon, nais kong inyong maunawaan. Gusto ng Diyos na ikaw ay maging dakila. Pero ang ibig maging dakila sa inyo, maging lingkod ng inyong asawa. Hello? Ang ibig maging dakila, maging lingkod ng lahat. Kaya kailangan paglingkuran ko ang aking asawa, ang aking kongregasyon, ang aking mga anak, manugang at mga apo. At paano ko sila paglilingkuran? Ituro ko sa kanila ang salita ng Diyos. Hindi lamang tama na daan ang salita ng Diyos. Hindi lamang ito ang totoong daan. Hindi lamang ito ang daang daan. Ito ang tanging daan. Lahat ng relihiyon ay nasakop. Amen. Ang salita ng Diyos ang tanging katotohanan. Kaya magulo ang daigdig dahil sa relihiyon.
Nakatagpo lang ng isang talata, yun na ang tinayuan nila, sapagkat sila lamang ang ligtas dahil doon sa isang talata. Ay paano na? Yung mga nauna sa kanila, sinisira nila ang salita ng Diyos, sapagkat itinatag ng Panginoon ang simbahan. Ang Panginoon ang nagtatag. Nais kong inyong maunawaan, sa lumang tipan, sa 5 aklat, doon galing ang mga aral ng mga propeta at ng mga hukom. Yun lang naman po ang laman, mga aklat ng propeta at hukom. Pero pansinin po natin, ang pagtukoy ng Panginoon ay tungkol sa mga aral ni Moses, batas ni Moses at mga aral ng propeta. Sa Mount of Transfiguration, nakita ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, at sila'y galak na galak, sapagkat nakita nila si Jesus nakatabi si Moses at si Elijah. At ang sabi nila, Panginoon, magtatayo po kami ng 3 kubol. Dahil ibig nila ay doon na lang sa bundok. Ayos ko pong ipaunawa, ang labanan po ay sa baba, hindi sa bundok. Sa bundok po ay pagkuha ng kapahayagan. Amen po ba? Sa bundok po ay pagtibay ng pananampalataya. Sa bundok po ay pag-unlad ng kalusugan. Amen. Sa espiritu at kaluluwa at katawan. At kapag ikay malusog na, ikay bababa sa patag upang harapin ang mga makasalanan. Praise God. Ang agila po at the age of 50, nakakalbo na po yan. Kaya yung Isaiah 40 verse 31 ay galing po sa katotohanan tungkol sa buhay ng agila. Pupunta po ang agila sa mataas na bundok na puro bato at doon po ihahampas niya ang kanyang mga pakpak hanggang malaglag lahat ng kanyang balahibo. At iuumpog niya ang buong katawan niya, ikukuskus niya sa matalas na bato ang kanyang katawan hanggang magkasugat-sugat siya. At siya po'y magtitiis ng lamig dahil sa mataas na lugar malamig po. At siya po'y sa sobrang ginaw, hihintayin niyan tumubo ang bagong mga balahibo. At pag tumubo na, ang ibig sabihin siya ay matatag na't matibay at siya lilipad na katulad ng batang agila. Yan po ang pagsubok. Ikaw ay inaalisan ng pakpak pansamantala upang ikay maging matibay at matatag na lumipad. At mapagtagumpayan mo. Laging tandaan mo, ang naghihintay sa Diyos ay lalampasan yung mga nauna sa paglalakbay. Yung mga mayayaman ngayon lalagpasan mo sapagkat inuuna mo ang Diyos at iyong pinararangalan ang Diyos sa iyong buhay. Sila'y igugupo ng kanilang kayamanan. Pero ikay tuloy-tuloy na magiging masagana. Sapagkat ang pagpapalang galing sa Diyos ay walang kasamang arthritis. Ang pagpapalang galing sa Diyos ay walang kasamang hilahil. O purihin ang Panginoon. Be it unto me according to your word. Kaya nga sabi ko nung isang gabi, Diyos ko, ano po kaya ang iyong pangarap dito sa mga revivalists? Sila na naman. Hello? Inoobserbahan ko kayo. The same faces. Sabi ko, Panginoon, parang hindi kaya nagdaragdag kung magdagdag man ay pailan-ilan. Bakit po kaya? Sabi niya, yan ang matityaga. Yung mga kasama mo ang matatyaga. Yung mga kasama mo ang walang pagod at walang sawa sa akin. At sila ang aking payayamanin sa huling panahon. Sapagkat the church in the end time will be the glorious, mighty, prevailing church. Kaya magpatuloy ka. Amen. Pero hindi mo hahanapin kayamanan, ang hahanapin mo ay ang Diyos at daragdagan ka ng kakayamanan at aalisin ang kamatayan pansamantala sa iyo. Be it unto me according to your word. Ang pinakabagandang pong buhay, ayon sa kawalan ikay tumayo. Ang sabi ng ating namamahala sa Prayer Mountain, hindi niya tinitingnan kung may panggastos pa. Basta ang tinitingnan niya ay matapos yung gusali.
At ang sabi niya, tuloy ba tayo, Bishop? Sige, tuloy. Tuloy, sige, tuloy ka ako. Eh, magkano ba ang bayaran natin ngayon? Eto po, Bishop. Maliit lang. 260,000. Sige ko, tuloy. Hindi ko naman masabing walang pera. Hello? At ang sabi ko kay Pastor Kenneth, this is faith. Be it unto me according to your word. Ang iniutos ng Diyos, kanyang tatapusin. At ang sumunod sa iniutos ng Diyos, kanyang patitibayin. At ang sabi ko kay Pastor Kenneth, gawa ka ng cheque at pirmahan natin. Ay dahil siya ay naniniwala sa Diyos, so pinirmahan namin ng cheque. At kapag ikay humakbang, tumawag ang isa, hindi man bigay. Magkano po ba yung cheque ninyo ngayon? Ganito ka po ang halaga. Sige po, pahihiramin ko kayo. Hindi pa offering, pero pang lagpas doon sa pangangailangan. Amen? Hallelujah! Wala pong taong magpapahiram sa iyo ng walang tubo. Tingnan mo ang iyong katabi. Ilang porsyento kung magpatubo ka? So, pansinin po natin, ang Diyos po ay napakabuti. Amen? Siyang nagsimula, ang siya ring magtatapos, at ang hinihintay lamang niya ay ikay manindigan na walang katatakutan kundi ang Diyos. O, purihin ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong sarili, napakaganda ng Diyos. Amen? Sa Luke 5, verse 4, ito po ang paghamon na buhat sa langit para sa inyo. Now, when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep. Lumusong ka sa kalaliman. And let down your nets for a drought. At iyong ihagis ang lambat para sa isang malaking huli. 9:00 po ng umaga at linaw ng sikat ng araw. Ulitin kong muli, if you will use your reason, if you will use rationalization. What is rationalization? Based on the natural, based on senses, based on intellect. Ba't naman ako susunod sa iyo, Jesus? Araw ngayon, hindi mo ba alam, Jesus, na walang isda pag-araw at sa tabing pampang na mababaw? Pero ano ang sabi ng Panginoon? Launch out into the deep. Alam ng Panginoon kung saan nandun ang isda. Hello? Alam din ng Panginoon kung nasan yung kailangan mong 10 milyon. Alam ito ng Panginoon. At ang iyong gagawin lang ay makinig. Amen? Makinig ka lang. Huwag kang susunod sa tao. Baka sa kulungan ka dalhin ng tao. Makinig ka sa Panginoon. At pag sinabi ng Panginoon, nasa banana queue ang iyong 10 milyon. Hello? Simple lamang po kung magsalita ang Diyos dahil hindi niya ikukumplika yung kanyang sasabihin. It will not come as a riddle. It will not come as a parable to His children. Pag sinabi niyang payayamanin ka sa banana queue, mag-pray ka kung paano. Hello? O, purihin ng Panginoon. At alamin mo kung saan yung lugar. Isip-isipin mo po. Kung ikaw ay supplier ng banana queue at may 100 na stall ka na kariton na iyong sinusuplayan, at ikay kumikita sa 100 kariton, bawat kariton ng 100 piso, magkano ang kikitain mo sa maghapon? 10,000. Hello? Pero kailangang sumunod ka. Amen? Launch out into the deep. Ang rationalization po ay, hindi bagay sa akin yan, kahiya-hiya ako, banana queue. At ipapaliwanag mo pa, kahiya-hiya ako sa kamag-anak ko. Paano ka magiging kahiya-hiya? Sila'y walang pera, ikay may pera.
Alin ang nakakahiya? Yung walang pera o may pera? Hello. Wake up, children of God. Alam ko po na gusto mo ng pagpapala. So sa katanungan, do you want a blessing that is running over? Gusto mo ng pagpapalang labis-labis sa lahat ng iyong pangangailangan? So what is the command? Launch out into the deep. Humakbang ka! Huwag kang matakot! May mangyayaring himala sa'yo sa pagsunod. Ang sabi ng Panginoon sa 10 may ketong, magaling na kayong lahat. Pero may ketong pa rin sila. Magpasuri na kayo sa saserdote. Wala na kayong ketong, pero may ketong pa. Nalalaglag pa yung laman. Pero sumunod yung 10. At sa kanilang pagpunta sa saserdote, sa kanila natanggap ang kagalingan. Launch out into the deep. Yun pong paglusong sa kalaliman ay paglusong sa pananampalatayang hindi nag-aalinlangan sapagkat ika'y matyaga, nakita ng Diyos ang iyong puso, wala kang sawa na umaattend ka ng revival ngayong gabi. Hallelujah! Ang gabi ng mga gabi sa iyong buhay. Ikaw po ay pagpapalain ng Diyos nang hindi mo kayang ipaliwanag at hindi mo kayang mabilang sa loob ng isang buwan. Kung ikaw ay may pandinig na way marinig mo ang katotohanan ng ginagawa sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Are you ready for God to open the windows of heaven to you? Launch out to the deep. Humakbang ka sa pananalig. At magmatyaga kung saan ka uutusan ng Diyos na magkaloob. Hello? Third question, do you want everything you do to prosper? Gusto mo na ang lahat ng iyong gagawin ay maging maunlad at masagana ka? Launch out to the deep. Hallelujah. And then, panghuli, are you ready to receive your financial breakthrough tonight? Amen. Launch out to the deep. Amen. Hallelujah. Kaya nais kong iyong maunawan na gusto ng Diyos na ika'y pagalingin. Ibig na ibig ng Diyos na ika'y pasaganain. Nais niyang paunlarin. Alisin mo ang iyong pangangatwiran. Because the waiters of God will receive, hallelujah, the fullness of what God has planned and designed. Ang mga matyagang naghihintay sa Panginoon, for those who wait upon the Lord shall mount up with wings like that of eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and they shall not faint. Ang kailangan ng Pilipinas ay mga lalaki at babaeng matatapang, nananalig at nagtitiwala sa salita ng Diyos. Ikaw at ako ay hinirang ng Diyos para tayo ay maging display window, para tayo ay walking advertisement that the God of Abraham, Jacob, Isaac, and Jacob is the same God that called us His children because of Jesus Christ. Ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob ay siya ring Diyos na tinawag tayong kanyang mga anak dahil sa kanyang anak na si Yesu Kristo. At ikaw ay nilakipan niya ng kanyang espiritu, kaya nasa iyo ang buong kapangyarihan ng langit. Launch out to the deep. Ikaw po'y lumusong sa malalim sapagkat nandun ang malaking huli ng mga isda. From this time on, sabi ng Panginoong Jesucristo, because you are obedient to me, you will not be fishers of fish. From now on, you will be fisher of men. Kaya nga, unawain mo mabuti kung ano yung pinagagawa sa iyong negosyo. Sa Hawaii, may isang Ilocano, wala siyang trabaho.
bagong migrate siya sa Hawaii, wala siyang trabaho. At lagi siyang naiiwan sa bahay. Wala siyang dollar dahil wala siyang trabaho. Nakikipisan lang siya. At dahil siya inip na inip, makinig po kayong mabuti. Ang sabi niya doon sa mga kapitbahay niyang Pilipino, gusto kong maalis ang pagkainip. Pwede bang ako na ang maggupit ng inyong loan? Huwag niyo na akong bayaran para lang maalis ang inip ko. At dahil naging mabuti na ang samahan, ang sabi, sige Manong, aalis kami, ikaw na ang maglinis ng aming bahay. Alam mo po, siya ngayon multimilyonaryo sapagkat siya ay meron ng Janitorial Services Corporation sa Hawaii. Saan po nagsimula yon? Dahil siya ay naiinip. Hello? Yan ayos kong ipaunawa sa inyo na nasa inyo ang lahat ng potensyal para ang Diyos ay ikay pagpalain. At laging tandaan mo, kapag ang hanap buhay mo ay tumutukoy sa maraming tao, ang ibig sabihin, you will be fisher of men. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay tumalima sa ibig ng Diyos ang ayon sa kanyang salita, ikaw ay uunlad at yayaman at ang iyong pastor ay makakapanalangin ng husto, ang iyong pastor ay makapag-aaral ng husto ng salita ng Diyos, ang iyong pastor ay makakapag-ayuno at makapaggagawa ng paglilingkod upang ikay ipanalangin at nang sa gayon, ang lukob ng kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa iyong buhay at lalo ka pang magiging maunlad, masagana at malusog. In Jesus' name, ang hamon, lumusong ka sa kalaliman at tandaan mo, may himalang gagawin sa iyo ang Diyos ngayong gabi. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, isigaw natin, be it unto me, according to your word. Wag mong sabihing matanda ka na. May kasabihan ang mga Pilipino, ang tumatanda lang ay kalabaw. Hindi ka kalabaw, ikay anak ng Diyos. Ikaw, ang katawan mo ay templo ng banal na Espiritu. Huwag mong panghinayangan ng mga tao na akala mo'y nasayang. Hindi yun nasayang sapagkat may takdang oras sa bawat layunin at may takdang panahon sa bawat gawain. Ngayon ang oras mo, hallelujah, huwag mong panghinayangan ng mga nagdaang taon sapagkat ang kinabukasan mo ay ang pagpapasya mo ngayon. Paano mapapahiya yung mga mayamang ang Diyos nila'y kayamanan? Kapag ikaw, sa pagsunod mo sa Diyos, ay binuhusan ng kapayapaan, kasiglahan, kalusugan. At ang unang gagawin mo, unay Diyos, pangalawa, ibigin mo ang iyong asawa. At pag sa pamilya ninyo, ay nandun ang kapayapaan. Hello? Huwag mo nang panghinayangan, ibigay mo na ang buo mong sweldo. At sasabihin mo, paano ako? Bahala ka na. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. Ang Diyos po ay alam niya kung paano ka pagpapalain. Pero para siya ay makapagpatuloy, here I am, Lord. Bless me. Huwag mo nang use me. Sabihin mo, here I am, Lord. Bless me. At ang pangalawa, here I am, Lord, use me. And be it unto me according to your words. Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi
dito rin po sa Green Hills San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunang ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.